Hirap naman po na mahirap naman po na pumasok ka, mahirap naman po na pumasok ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan yung pinasok mo. Tama ba? Siyempre, kahit papaano, 'di ba? Dapat naiintindihan mo yung pinasok mo na merong legal yung pinasok mong business or company, 20 taon ng EGG. Naiintindihan mo na meron tayong product, pwedeng health and beauty or pwedeng insurance or pwedeng matching or franchising, di ba? So, at least maintindihan mo yung mga bagay-bagay na yon. Kasi paano ka mali-leverage kung hindi mo naman naiintindihan yung pinasok mo. Kasi ang leverage, syempre, dapat maintindihan mo para maikwento mo at para magpadami. Paano mo ikukwento kung hindi mo naiintindihan yung pinasok mo? Kaya maraming nai-invite or sumasali na nakasali na sila, hindi pa nila naiintindihan kung ano yung pinasok nila. Diba? Ibang klase din yung nag-recruit, diba? Or ang nag-invite. Imagine mo, sumali na hindi niya alam yung pinasok niya. Okay, buti na lang sa AGG ka sumali, di ba? Okay. Hindi ka pwedeng umasa agad sa team kung ikaw mismo hindi pa solid ang foundation mo. So meaning, ikaw muna, isosolid mo ang foundation mo bago mo siya maipasa sa iba. Kasi di ba ang isang bagay na maganda, hindi ka makakatiis na ikwento. Kung ang isang bagay na na-experience or na-try mo na maganda, kahit nga sa sine, di ba, nagandan mo yung pinalabas, hindi ka makakatiis na ikwento. So, di ba, ang isang bagay na sobrang ganda, palaging hindi ka makatiis na ikwento ng ikwento ng ikwento. So, paano mo ikukwento kung hindi mo naiintindihan? Paano mo ikukwento kung hindi mo pinag-aralan, di ba? Actually, uh, may mga tao na gusto daw muna magka-result bago sila magkukwento. So, hindi po. Ikukwento mo kahit wala ka pang result. Kasi, paano ka magkaka-result kung hindi mo ikukwento? Kasi may mga baliktad kasi, kailangan daw muna niya magkaroon ng sasakyan bago siya makakonvince. Hindi. Dapat ikaw makonvince ka muna na maganda yung pinasok mo bago ka magkaroon ng sasakyan. Kasi, di ba, may mga times na magjo-join ako pagka may mag-join na sa akin. Hindi. Mauna ka na munang mag-join. Kasi meron din talagang sasali sa'yo. Pero dapat ikaw munang mauna. Di ba? Parang sigurista na naniniguro. Syempre, bago ka maka-invite ng dalawa, ikaw muna nauna. Bago ka maka-influensya sa dalawang yon, dapat naintindihan mo at nagandahan mo at naiintindihan mo para maikwento mo din sa dalawang yon. Hindi mo po kailangan magkaresulta muna para makapag-inspire. Actually, bago naman kami nagka-result, inspired lang kami sa ginagawa namin, kaya kami nakakapagpa-join. Hindi yung kailangan muna magka-result bago magpa-join. Hindi. Kasi wala naman dito nag-join na nagka-resulta muna bago nakapagpa-join. Paano kang magkaka-result kung hindi ka nag-share, di ba? Mauna muna yung kwento bago yung result, di ba? So, kumpleto na eh. Product demo, NTO, ASAP, kumpleto na sa Facebook, sa page, or sa YouTube. Kumpleto, di ba? So, kailangan mo munang i-master yung products, okay? Yung products natin, intensive product demo, yung Seal Pro, yung insurance. Bakit? Kasi may mga times kahit sabihin na nating yung mentor mo ang kakausap, okay? Pero mas maganda, may idea ka pa din. Paano kung offline si mentor? Paano kung hindi available? Tapos biglang may nagtanong. Paano mo sasagutin? 'Di ba? So kung biglang may nagtanong, hindi mo nasagot. So mas maganda, may alam ka din sa product at saka sa Silpro o yun dun sa insurance natin, yung sa bronze or platinum, may idea ka. So papanoorin mo yung intensive product demo at the same time yung Silpro Mastery kumpleto sa page para once na may magtanong, kabisado mo. Mahirap kasing paniwalaan ng isang tao na hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. So kailangan ikaw na nag-offer, may idea ka, ikaw na nag-offer, alam mo yung in-offer mo. 'Di ba? Parang mga salesman, 'di ba, sa mall like sa cellphone. 'Di ba yung mga agent ng cellphone, kabisado nila lahat ng laman ng unit nila, 'di ba? Kaya sila nakaka-convince.
So, ganun din tayo, di ba? Paano ka makakakonvince kung hindi mo naintindihan yung produkto, yung kitaan, di ba? Kung magkano ba ang package. Merong package na health and beauty, merong package na insurance. Kung ano ba yung gusto ng client mo. Okay, meron akong napajoin na enterprise. Actually, 2006, ay 2016, way back 5 years ago or mga 6 years ago, ini-invite ko siya kaso nga lang nasa ibang networking company po siya. So sabi niya, ano na ako sa mga food supplements, etc. So parang ano na siya, sawa na sa mga food supplements, mga ganon. Nung nakwento ko yung bronze or yung insurance, na hindi ko naman ini-explain yung business side kasi insurance lang naman kinukwento ko. So, meron daw siya sa family nila or sa pamilya na kaya daw 11 ng mga tao. So, kaya ang inoffer ko sa kanya is enterprise. So, take note, hindi ko siya napa-join years ago sa health and beauty product. Napa-join ko po sa insurance. Bumili ng enterprise, 29,990. Ano yung point ko? Paano kung hindi ko kwento yung about sa insurance? Okay, tumutok ulit ako sa health and beauty lang. So hindi, may mga tao na meron bago ulit akong direct na although gumagamit siya ng product na yung serum, kung familiar kayo, yung minamassage sa mukha kasi babae yung may-ari ng negosyante. So, bumibili siya ng serum sa akin. And hindi ko napapa-join sa empowered consumerism. Hindi ko napapa-join dun sa health and beauty. Although bumibili ilang beses nang bumili sa akin ng serum, bumibili sa akin ng Liven alkaline coffee, pero hindi ko nako-convince sumali or bumili ng package kasi nga health and beauty or networking sa minsan sa kanya parang parang ayaw niya, parang ganun, di ba? Pero nung na-offer ko yung bronze, okay, yung insurance, tsaka meron siyang mga tao, 'di ba, na ipapasok, okay? So bumili siya ng ng Essential Pro kasi equivalent to 6 na tao kasama siya, kasama yung asawa niya. So ano yung point? Hindi hindi ko na convince sa product kahit gumagamit na 'yun pero nagbumili, okay, ng sa insurance. Okay? Paano kung hindi ko kinento yung about insurance? Di sana hindi yun sumali. Tama? So, may mga times, health and beauty, and dun mo makakatch sa insurance, di ba? Pati yung franchising in-offer ko na sa kanya, hindi pumili ng franchise. Na-convince sa insurance kasi open na rin siya sa insurance. So, yun. Wala lang, nakwento ko lang sa inyo. And then, NDO, napaka-importante na kahit bago ka pa lang, may idea ka na sa NDO. So, pwede mo kasing i-motivate yung kausap mo na simple lang about NDO. So, kunwari, isi-shield mo siya na wag mo nang magkwento or kung magkwento ka, dapat handa ka kasi baka pag i-negative ka ng kukwentuhan mo, baka ma-negative ka din, di ba? So, ikaw yung nakakita, ikaw yung mag-decide. Yung fear and doubt, alisin mo, subukan mo lang, wala namang mawawala. And hindi ka naman nalugi kasi yung 11,980 mo, may kapalit naman eh. So, paano ka nalugi? Lagpas sa 11,980 yung binayad mo. So, meaning, ini-NDO mo na or pinapractice mo na sa kanya yung NDO. So, itry nyo kasi kahit bago ka pa lang, pwede ka nang makapag-NDO sa mga bagong mag-join. Okay? Kasi kapag ka na ang bata pag na-immunize mo, 'di ba? Pag na-immunize kahit dumating yung sakit, since na-immunize na, immune na siya, 'di ba? Bago pa dumating yung sakit. So ganun din sa network, um in-NDO mo na siya, dumating man yung rejection or yung i-reject man siya or may mga mag-negative man sa kanya, na-immunize mo na, di ba? Or na-NDO mo na. Kaya napaka-importante na marunong ka rin mag-NDO. Okay? And then, ganun din yung ASAP training, yung may ladder of success siya, yung magsisimula sa'yo, dapat may good learning and listening attitude ka, di ba?
So, pataas hanggang makuha mo yung mga pangarap mo. Kasi, unang-una, kaya ka nag-join or kaya ka na-inspire or kaya ka nagandahan dito na itry to. Kasi, nakita mo na kaya mo naman palang magbago buhay. Kaya mo palang umasenso dito sa AGG. So, syempre, kapag inspire ka, di ba, madaling makahawa sa iba. Okay? Kasi ikukwento mo, di ba? So, yan, kailangan mong i-master kasi hindi ka mali-leverage ka kapag nakabisado mo siya. And ile-leverage, ikukwento mo siya eh, 'di ba? Okay? Marami ka makukwentuhan kasi inspired ka, 'di ba? Ang hirap naman magkwento kung hindi ka na-inspire, 'di ba? 'Yun yung reason kung bakit pinapakita yung results ng nauna, hindi para ipagyabang, kasi bakit? Para ma-inspire ka na yung nauna, ganito yung naging resulta. Pag ginawa mo din yung ginawa nila at hindi ka tumigil at hindi ka nag-quit, magiging ganun din ang result mo. Yun yung dahilan kung bakit ikinukwento yung result ng mga nauna. Para yung mga susunod, inspired sila na kami na rin ang susunod. Kasi ako, dati, pinakitaan din ng result. Wala akong resulta, na-inspired din ako sa mga naunang nagkwento ng result. So, meaning, gigil na gigil din ako na hindi ako magkukwit hanggat hindi din ako magkakaresult. Meaning, tuloy-tuloy akong hahataw kasi nakikita ko yung nauna, yun din yung future na mangyayari sa akin. Kaya pinapakita yung result, di ba? So kasama na yan dyan sa NDO, sa ASAP training, pampalalim ng foundation kasi naiintindihan mo yung papasukin mong business, di ba? Sige, next mo po. Okay. So, gaya ng ano, meron ako ditong na-invite na, teka lang ah, meron ako ditong na-invite na hindi pa siya nakaka-join. Sinesendan ko na siya ng videos about NDO. Mga basic lang. Okay? Sabihin, mag-message nga kayo dito guys ng basic. Basic lang. Uh, yung mga basic lang naman. NDO, yun lang, basic. Yun lang naman papanoorin mo eh. Or papanoorin ng clients mo. Wag mo na muna papanoorin ng mga sobrang lalim na okay, sobrang lalim na mga trainings, di ba? Kahit yun na lang muna ang ulit-ulitin NDO, pustahan tayo, gagaling yan. Or I mean, pag yun yung pinanood niya, ulit-ulit NDO, product, marketing plan, di ba? ASAP trading, sobrang basic, pero ang lalalim ng matututunan niya doon. Kahit maraming mag-reject yan, ay hindi na yan tatama. Ganun yung bago kong na-direct na sinendan ko lang siya ng sinendan and then tinanong ko kung kumusta and yun, na-inspire siya, nagandahan niya and mas lalong lumalim yung belief niya dito sa business. So basic lang. Hindi ko naman sinendan ng sobrang lalalim ng training. Basic lang naman NDO, yun lang. Balik tayo sa basic. 'Di ba? Babalik tayo sa basic lang. At tigit sa lahat, 'di ba, nakabisado mo na yung produkto, yung marketing plan, yung ano, etc., yung NDO ASAP. Yung five fingers na tinatawag, okay, yung etong prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Mga basic din to. Uh, kung hindi ka, kung hindi sa ads, okay? Ngayon, prospecting, syempre, hindi ka muna pwedeng kasi nagpunta kami ng Bohol last October. Si Coach Albert, nag-share din siya na kapag ka may mga bago daw, hindi nila muna pinapa-ads. Kasi nga, kabago-bago mo pa lang mag-advertisement ka, sino sasagot, di ba? Or maliban na lang kung yung upline full-time, tapos ikaw busy-busy, pwedeng si upline mong taga-sagot, magpadala ka pang ads, di ba? Kung OFW ka. Pero kung bagong-bago at gusto mong gawin mo ng yung mano-mano or manual, 'di ba? So wag ka sa ads, anuin mo na muna mga friends mo, mga kakilala mo. Ang dami mo pang kakilala sa Facebook, ang dami mo pang friends sa Facebook, 'di ba? Na hindi ka kailangan muna magbaya. I mean, libre lang siya pero pwede mo mapasali lahat ng mga friends mo sa Facebook, okay? So sa prospecting siya muna.
lahat ng mga Facebook friends mo, i-message mo na may opportunity kang ginagawa part-time, online, kasi OFW ka or kahit hindi ka OFW, may pinagkakakitaan ka, ikukwento mo or kung open ka din sa opportunity. So, although hindi naman lahat yan mag-o-okay, okay lang naman. Ang mahalaga na message mo ng script or nasendan mo ng script, di ba? So, yun, na nakita mo na yung, ako kasi dati nag-massive prospecting, kung familiar kayo sa massive. So, may mga napa-join din ako doon sa massive kasi from letter A hanggang Z, 'di ba naka-alphabetical order ang Facebook friends, from letter A to Z, may message ko lahat 'yon ng same na message. And then meron nag-message na paano ba 'yan? And then may mga nag-join dahil dun sa massive prospecting yung tinatawag, 'di ba? Hindi mo pa nga nakakausap lahat ng Facebook friends mo, 'di ba? Nag-recruit ka na sa labas or nag-adding ka, 'di ba? Before ka mag-adding, kausapin muna natin lahat ng Facebook friends mo. At yung mga Facebook friends mo, may mga Facebook friends din 'yon. Meron akong ini-invite dati na negative. Tapos ang ginawa ko, inad ko yung mga friends niya, okay? May nag-join sa friends niya dahil sa kanya. I mean, negative siya. Ang ginawa ko, inad ko lahat ng friends niya. So, nung inad ko yung mga friends niya, may napa-join ako galing dun sa friend niya. O, di ba? So, meaning, kahit negative pala yan, pwede mo pang ma-add yung mga friend din, di ba? So, prospecting, inviting. So, pag na-invite, mag-set ka ng schedule kung anong oras siya pwedeng kausapin. Pwede ka ba ganitong oras? Ikaw yung magsabi para makapagpili siya. 3 p.m., 6 p.m., 8 p.m., or 9 p.m. Anong oras ka ba available? O yan, papili mo siya. Actually, available ko naman na lahat, di ba? And then, presenting. So, kung hindi ka pa marunong, i-add mo sa call yung upline mo or yung mentor mo para siyang mag-explain dun sa client mo. 'Di ba? And then closing, magko-closing si mentor or ikaw. At wag mong kakalimutan na tanungin kung nagandahan niya ba at kung gusto niya bang itry. Kasi nakalimutan mo yung pinaka-importante, yung ma-close din kung ano yung plano niya. Dun sa na-offer or na-kwento mo, di ba? So, ako po, nung nakita ko yung opportunity, um, araw-araw ko pinanood yung product presentation ni Dr. Ed Cabantog. Doc Ed Cabantog pa yung pinapanood ko dati. Ini-explain niya dun yung restore life, yung powerhouse ng cell, or pinoprotectionan yung DNA. So, haba yung buhay. Kumahaba yung buhay ng cells, haba yung buhay ng tissues, organs, haba yung buhay ng system, haba yung buhay ng tao. Di ba? So, sobrang ganda nun. Palagi kong pinapanood yung product demo at yung marketing plan, pinapanood ko, tapos yung NDO. After 2 weeks, nagpe-present na ako. Ina-apply ko na. Kasi mahirap na nagbasa ka ng libro tungkol sa pag-swimming, binasa mo lang lahat ng libro, nanood ka ng mga swimming lesson, na hindi ka naman lumangoy sa dagat. Kahit manood ka ng swimming lessons or magbasa ka ng mga libros about swimming, kung hindi ka pupunta sa dagat at hindi ka pupunta sa swimming pool para lumangoy, hindi ka matututo, di ba? So meaning, ganun din dito. Kahit nanood ka ng nanood, kung hindi mo in-apply, hindi mo trinay, at hindi mo shinare, hindi ka gagaling. Gagaling ka actually pag inulit-ulit mong kumausap, dun ka gagaling. Okay? Hanggang sa namalayan mo, may mga sumasali na. Ang isa daw na senyales na gumagaling ka na kapag may napapajoin ka na hindi si mentor mo ang kumakausap. Ulitin ko, ang senyales na gumagaling ka na, ikaw yung nagpapajoin na hindi si mentor ang kumakausap. So bonus mo kung si mentor kumakausap, sumasali. Oo, kasi yung skills level ni mentor mataas. So yung batting average talaga ng mga ipapakausap mo diyan magjo-join kasi bakit? Siyempre yung skills niya magaling na siya, 'di ba? Gumagaling siya, gumagaling. Kaya yung mga pinapakausap mo talagang mapapasali kasi yung level ng skills niya is magaling, gumagaling na gumagaling. Ikaw bago pa lang, 'di ba? So meaning, ang senyales pag
magaling na yung ikaw, or I mean, may improvement na sa'yo kapag ikaw yung nagpapajoin na hindi si mentor mo yung nagpapajoin. Uulit-ulitin mo lang yung paano mo siya napasali, uulitin mo yon sa susunod na mga kausap mo hanggang sa gumaling at gumaling ka. 'Di ba? And then, napaka-importante, na close deal mo, pero hindi mo na follow up. So, importante na pina-follow up mo lagi yung mga kausap mo. Okay? Kasi kung hindi mo pina-follow up, kailan yan mag-join? 'Di ba? Kung nagsabing date kung kailan, hindi dapat i-follow up mo, 'di ba? Actually, hindi pa 'to yung topic natin. Okay, nauna lang dito. Okay? Okay lang kayo. Sige nga, comment nga kayo kung okay lang kayo. So yun, 27 participants na pala tayo. Sa follow up, okay? Ako, makulit ako mag-follow up. Halos araw-araw ko chinachat. Araw-araw ko chinachat para hindi naman yung nakaabang ako araw-araw kasi ano na, kailan magjo-join ka na ba ngayon? Parang halatang halata doon naman na nangangailangan ka, di ba? Okay. Halatang halata ka na nangangailangan ka pag araw-araw mo sinachat. Okay? So, ang pag-follow up, tamang lang, kwento, or I mean, follow up na, okay, manood ka ng video. Yun yung follow up. Follow up mo na papanoorin mo po muna tong video. So by that time na nakahanap na siya ng pang-join, marami na siyang alam sa business. Mas maganda na yon na bago pa siya sumali, marami na siyang alam kaysa tuturuan mo pagsali pa lang. Lalo na kung online, kunwari online mo, o anong gagawin mo? Turuan mo na everyday. Sendan mo na muna ng training para by the time na may pang-join na yan, o di marami na siyang alam, di ba? So, yun yung ginagawa ko, lalo na kahit sa offline, kasi offliner ako dati, fielder. Pagka, pagka fielder kasi, halos every other day, pinupuntan ko, pina-follow up ko, kinukumusta, kwentuhan kami, every day. Meron nga akong dati na napa-join sa tabako, may-ari siya ng computer shop. So, since wala pa akong printer noon, wala akong printer, wala akong laptop, nagpapa-print ako. Okay? So, halos every day nagpapa-print ako sa kanya. Tapos, flyers, di ba? Kita yung flyers. Palagi, every day nakikita niya. Kasi dati may brochure pa akong pinapa-print about sa product, yung health and beauty, yung coffee, yung choco, pinapa-print ko pa yung C24/7, yung laman ng C24/7, yung mga 100 uses of the product. Kasi pag nabigyan mo ng brochure yung, kunwari, may nabigyan ka ng brochure, leverage yun, di ba? Yung brochure na nabigay mo, nabasa nung nabigyan mo. Tapos, pag-uwi niya ng bahay, binasa ng mga kamag-anak, nakita yung sakit nila nandun. Halimbawa, high blood. Uy, maganda to ha. Maganda to sa high blood pala. Etong C24/7. So meaning, na-leverage ka. Bakit? Yung binigay mong brochure, nakapunta sa bahay nila at pinag-usapan sa bahay nila yung brochure. Ano ba tong C24/7? May contact number ako doon. Di ba? So sa akin, magko-contact, sa akin magte-text, di ba? Aside sa flyer. So balik tayo dun sa pinapaprintan ko. Hanggang sa palagi ako nagpapaprint, hanggang sa na-curious siya na ano ba to? Ano bang may mga product ba to? May anak siya na maliit pa. I mean, mga 3 years old up, ganun. So, kinuwento ko na meron kaming product, meron choco, ito yung choco, tapos bumili siya ng choco, bumibili siya ng choco, hanggang sa napajoin ko siya. Nagsimula lang yun sa print. Nagsimula lang yun sa pagpa-print. Yun lang, nakwento ko lang. Okay. Nagsimula lang yun sa pagpa-print. So, yan. Parang yan, yun na, okay na yan. Okay. Good news. Available na lahat yan sa YouTube at Facebook page ng company. Okay? So, walang excuse. Walang excuses, di ba? Build your skills first, then saka ka mag-leverage. Okay? Ganon. So, okay lang ba kayo? Ayos? Ito yung introduction bago ako mag-topic dun sa introduction pa lang po siya. Okay?
Parang dami ko nang nakwento. Okay, sige, tech tips ba gayon? Ayos. Okay, thank you very much kay Cherry. Okay lang kami. Tips ba gayon? Ayos. Ayos. Okay. So leverage, ito, yung isa sa meaning niya, using a small force or resource para makagalaw ng mas malaking bagay para sa physics, sa business at sa buhay. Yung parang magagamit mo siya na puwersa. Okay, yung isa sa meaning pa ng leverage. Puwersa or resource para makagalaw. Okay. Ganun yung ginagamit din lalo yung sa physics or basic idea, okay? Gagamitan ng puwersa, 'di ba? Mas malakas yung puwersa, okay, pag meron kang leverage, 'di ba? Leverage parang 'yan, nakalagay diyan is pangsungkit. Okay? Imbes hindi mo makuha, 'di ba? Kagamit ka ng pangsungkit or puwersa, gamit ka ng lever para buhatin yung bato na hindi mo kaya, gamit ka ng pambuhat, 'di ba? Maliit na effort, malaking result. Okay? Sige, sunod mo. Sa networking or money, 'di ba? Ang leverage gamit ka ng equivalent to, gagamit ka ng tools, tao, pero system para kumita ng hindi ikaw lahat ang gumagawa. Okay, yun yung line-leverage mo sa iba na kung mag-expand ka or magpapadami ka sa tao ng pera, okay? Sa pera, parang um, isa sa diyan, yung gagamit ka ng pera para dumami, 'di ba? Or kunwari may 10 tao ka, tutulungan mo sila, naglalabas ka din ng pera para ma-leverage ka, 'di ba? Parang kunwari may-ari ng hardware, kaya niya bang buhatin lahat ng semento pag may nag-order? Kaya niya bang buhatin lahat ng semento pag may bumili? 'Di ba hindi? So gagamit siya ng leverage. Maghahanap siya ng mga taga-buhat ng semento, tapos bibigyan na niya lang ng pera, okay? Or gagamit siya ng pera para mabuhat yung mga semento. Kasi kung siyang magbubuhat nun, may himatay siya sa bigat, di ba? Yun yung leverage, okay? So, example, instead na ikaw lahat mag-present sa 100 tao, imagine mo 100 tao, hindi mo kakayanin kung iisa-isahin mo yun, di ba? Nagkaroon ka ng grupo na 10 tao. So, yung, kunwari, meron kang 10 tao or 10 leader. Yung 10, kaya mag-present ng 10, di ba? Kasi ako, naranasan ko dati. Hanggang hating gabi nagpe-present ako. Imaginein mo, simula umaga hanggang gabi nagpe-present. Di ba? Ako lang mag-isa. So, meaning, kung yung 10 tao mo, may 10 presentation bawat isa, meaning para kang nakapag-present ng 100 tao na leverage ka. So kaya ang pinaka kailangan gawin talaga dito sa business natin, wag kang makontento na ikaw lang talaga. Dapat dumami ka, 2, 3, 4, papadami mo kasi doon ka male-leverage. At syempre, hindi lang dumami ka, dapat yung taong sali mo maturuan. Kasi paano ka dadami or paano ka maduduplicate. 'Di ba ang susi na duplicate ginagamit pag wala yung original, kaya niyang sumusi. Ganon din sa tao. Paano kung halimbawa, paano ka dadami or maduduplicate kung hindi marunong yung mga natao mo, 'di ba? Kailangan maturuan yung mga tao mo kasi kahit wala ka, tuloy-tuloy na gumagalaw kasi natuto, marunong sila, 'di ba? Hindi lang ikaw ang solo na kumausap, meaning yung 10 tao mo na naturuan, okay? Yung 10 tao mo na naturuan, sila na rin ang kumausap. Eh di dadami yung income mo. Kasi na-leverage ka dun sa 10 tao. Paano ka mali-leverage doon? Naturuan mo yung 10 tao. Tama? Ganon. Okay? Sige nga. Okay, next po. Okay ba yung topic natin? Next po, Tech. Okay, so life/influence. Leverage advantage mo para mas madali makuha ang gusto mo. Okay. Example, marami kang connections. May leverage ka para makapasok sa deal. So, isa pa sa leverage yung yung influence, okay? Yung pag dumami kasi pag nagne-networking, dumadami din yung connection eh, 'di ba?
dumadami yung connections mo, mali-leverage. Mas mapapadali yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin kapag dumami yung mga connections mo, di ba? So, isa pa yon sa advantage ng leverage. Mas madali mo magawa ang gusto mo kapag meron ka mga may connections ka or mga may mga connection ka, di ba? Okay, sige, next mo. Ito yung four types ng leverage sa modern business. Una, labor, tao, or team mo. So, mali-leverage ka sa tao. Okay? Kaya, advice ko sa inyo, alagaan yung mabuti yung mga tao or mga business partner mo. Kasi, yan yung makakasama mo for ilang years. Okay? Yan yung makakasama mo pang habang panahon dito sa business. So, hindi lang po ito ngayon, hindi lang to next month, hindi lang to this year ang samahan dito, okay? Hanggang sa, sabi nga ni late Sir Francis Miguel, hanggang sa kaduludulu, di ba? Okay? So, kahit naalala ko nung nagpunta kami ng Manila, nag-drive kasi kami ng sasakyan ni Sir Ardo. Tawang-tawa kami kasi meron doon na nagpark kasi ako sa Jollibee ng sasakyan sa may part ng Quezon ata yon. May nagpark din doon na grupo, um parang van na pagbaba nila, grupo puros mga maedad na, kay mga puti ng buhok, ang dahan-dahan yung lakad. Sabi ni Sir Ardods, na-imagine mo kaya pagka attend tayo ng Manila, tapos ganyan na yung mga itsura natin. Parang ganun. So, di ba, imagine mo, nauna pa yung applied, tapos tawag dito, sobrang puti na yung buhok. Magkakasama pa rin. Di ba? Sobrang marami yung kasama niya na rin, mga grupo niya, parang ganun. So, syempre, pag inalagaan mo yung business partner mo, kasama mo yan. Um, Kahit sa panahon na hindi pa ganun kalaki ang income, yung kasama mo siya na hindi pala malaki ang income, kasama mo siya na maliit pa lang yung kinikita mo. Kaya nga mas nakaka-inspire yung kasama mo na nakita mo siya na sobrang nahirapan siya nag-start. I mean, alam mo yung yung nagsimula siyang walang-wala talaga, tapos nakita mo yung transformation niya na nagka-result siya. Sobrang ganda nun, di ba? So, syempre, yung team mo or yung mga tao, kahit dalawa pa lang yung tao mo, kahit yung dalawang yun, hindi pa nakakabili ng package. So, pagka yan, naalagaan mo, naturuan mo, di ba? Kahit ilang taon magkakasama kayo niyan, tuloy-tuloy yan. Okay? Kasi nakita niya dito na hindi kayo mag-iwanan para sa pag-asenso dito sa AGG. So, parang dito sa M1 Prime Elite, dito sa CBT, sa Netpreneur, uh, Progress, or sa kila Coach Domingo, di ba? Wala naman atang mentor na na possible na minimentoran ka para mag-level up ka, pero hindi ka niyan iiwan na ikaw ang bahala sa buhay mo, parang ganun, di ba? Hindi. Although, di ba, nakalagay doon, independent distributor. Di ba? Pero, syempre, kapag sumali yan, obligasyon mong tulungan din yan. Kasi nabuhay yung pangarap niyan. Lalo na kung nag-full-time yan. Kung nag-full-time yan, mas kailangan mong, syempre, turuan yan, tulungan yan. Kasi, nag-full-time siya kasi nakita niya na dito magbabago buhay niya, di ba? So yan yung mga taong dapat na yun nga sinasabi palagi, di ba? Yan yung mga dapaan mo. I mean, yan yung mga tulungan mo. Kasi nag full time di ba? Nag full time, alam niya na pwedeng magbago buhay niya. Kahit umalis siya sa kanila, nahirapan siya. Minsan ninenegative pa ng mga kapamilya niya, di ba? Pero nag-decide mag full time. Yan yung mga kailangan mong tutukan, turuan, di ba? And matulungan. Kung hindi mo man matulungan, edi lagyan mo ng downline. Okay. I mean, isa din yan sa maganda, di ba? Tulungan, linagyan mo ng downline. Okay?
Isa pa sa leverage yung capital, yung pera mo or pera ng iba, okay? Ang minimin dyan yung pera ng iba, kunwari, nag-loan tapos ininvest dito, mababawi mo naman eh. So, kasi may babalik naman eh. 'Di ba? Mababawi mo naman yung linoon mo. Ako nga, yung pinang member ko dito, inutang ko eh. Pera ng iba, inutang ko, pinalago ko. Ang mahirap niyan, kung inutang mo, na ginastos mo. 'Di ba? So na-leverage kasi yung pera ng iba na halimbawa inutang mo, yun yung pinaikot mo, okay? Sa kapital dito. Okay? Isa pa diyan yung code, yung software or automation. Na-leverage ka sa pamamagitan ng automation sa ads. Yun. Leverage ka. So meron din nga kaming ads ngayon na kay Coach Christine na may automatic nang nagme-message kahit tulog, 'di ba? So inaaral nila. So automation, part din 'yon ng leverage na kahit tulog ka may nagre-reply dun sa nag-i-inquire sa ads, 'di ba? So ako hindi masyado ako teki sa mga ganun pero meron akong recruit or meron akong may napasali na gano'n na doon siya magaling din. So, yun yung leverage mo, di ba? Media, content, ayan sila. Meron din akong may mga nagko-content, kaya palaging nagpo-post, di ba? Okay? Sa isang linya, ayan. Leverage, di mo kailangan maging strongest. Kailangan mo lang maging smartest sa paggamit ng resources. Okay? Ganon. So, yan. Okay? Sige, next mo. So, sabi ko nga, di ba, nagsimula sa'yo, tapos nagsimula sa'yo, tapos dadami. Di ba? Nagsimula sa'yo, ikaw, pinagaling mo. Ito yung mga ilan lang. Actually, marami kasi ilang years ko nang ginagawa. Ito yung mga dati kasi hindi naman ako nagpapa-picture, etc., di ba? So, nakuha lang din namin sa mga product, okay, sa pag-approach, dumami, 'di ba? Sige, next mo. So, eto ako dati. Ito yung ano, um, dumami na rin dumami yung, kasi may mga times, di ba, merong attrition, dumami yung grupo mo, kumonte, dumami yung grupo mo, kumonte. May mga ganon din minsan. So, ang mahalaga, ikaw, kasi, syempre, at saka yun nga, sabi ko kanina, kaya napaka-importante na yung kahit dalawa pa lang yung tao mo, maturuan, maalagaan mo. Kasi dahil sa dalawang yan, hindi mo kayang bilangin ang mapapamember niyan. Dahil sa dalawang yan, sabi nga di ba, kaya mong bilangin ang buto ng isang mansanas. Pero hindi mo kayang bilangin yung ibubunga ng isang buto ng mansanas. Ganon din dito sa network. Okay? Hindi mo mabibilang yung mga mapapasali ng taong sumali sa'yo. Kahit dalawa lang yan. Tama ba? Kahit dalawa lang yung sumali sa'yo, pero hindi mo mabibilang yung mapapa-join yan. Tama? Sabi ko nga di ba? Pagka yung kaliwa at kanan mo nagkaresulta, damay ka. Kahit dalawa lang yan. Ulitin ko, kapag yung kaliwa at kanan mo nagkaresulta, damay ka. Bakit? Lahat ng papasok dyan, papasok din sa'yo. Tama ba? Tama. So kahit dalawa lang yung tao, magdadami at dadami. Okay, sige, next mo. Kaya bago pa dumating yung dalawa, okay, bago pa dumating yung dalawang taong yon, ihanda mo na sarili mo. Dati, yung mga diniscuss ko kanina, di ba? Ihanda mo sarili mo, galingan mo, or masterin mo, para pag dumating yung dalawa, ready ka. Hindi kasi sila darating na hindi ka naman ready, di ba? Paano ka bibigyan ng tao kung hindi ka pa ready, di ba? So, meaning, pinapagaling ka lang. Kasi pagdating ng panahon na marunong ka na, kaya mo na mag-handle, eto, um, mga ibang lahi na to, di ba? So, darating yung time na kahit nasa ibang lahi o ibang at abroad, may grupo ka na, di ba? Naalala ko dati, meron akong leader na may napa-join siya sa Uganda na within 1 month naging silver executive. Okay, so grabe, di ba?
Imaginein mo yun, 1 month nag-silver executive. Ang galing niya talaga sa product. So, African. So, yun. Meaning, hindi mo pwedeng dumami talaga kahit abroad at ibang lahi na ang mapapasali mo kung aaralin mo lang yung iba't ibang lugar sa African continent. Tinutukan niya din kasi yon, nag-African siya, tapos nag-Africa siya, nakakuha siya doon. Okay? So, mano-nosebleed, ay ano ka talaga, gagaling ka talaga mag-English. Okay, kaya mas maganda talaga pala na marunong na mag-English habang bata pa kasi pag habang nagkakaedad, at least nahasa na mag-English, di ba? Okay, sige, next mo. Hanggang sa dumami yung grupo mo, di ba? Iba-ibang lugar abroad. So, ito yung palagi kong, ay, ito yung nung nakita ko yung opportunity, ito yung nakapagpa-amaze sa akin sa yung tinatawag na power of two. Kahit dalawa lang yung napasali mo. Kunwari, di ba? First month, dalawa yung nag-sign up. Second month, yung dalawa, tig-dalawa din, naging apat. Third month, pwede palakihin mo ng konti. Palakihin ng konti. Pwede ba yan? First month, dalawang napasali mo. Second month, yung dalawa mo, nag-invite ng dalawa, naging apat. Third month, yung apat, nag-invite din ng tig-dalawa, naging 8. Okay? Sige, okay lang yan. Yung fourth month, yung 8, tig-dalawa din, naging 16. Okay? Yung fifth month, tig-dalawa din yung 16, naging 32. Sixth month, tig-dalawa, naging 64. Tapos 7 month, naging 128, naging 256, 8 months, 9 months, naging 512, 10 months, naging 1,024, 11 months, naging 2,048, and then 12 months, naging 4,096, 3.6 million to 7.3 million. So kaya nung nakita ko, yung etong Power of Two, buhay na buhay pangarap ko na kaya kong kumita ng milyon or dito sa AGG. At least, habang tumatagal, pwedeng magbago at lumaki ng lumaki. Hindi siya fix. Hindi siya fix. Bakit? Kaya mong magdoble, triple yung income pag dumami. Tama ba? Kasi dadami. Paano kung hindi lang dalawa? Paano kung 5? Paano kung 6? Paano kung 7? Paano kung 8? Hanggang sa dumami. Actually, dati, yung genealogy yung tinatawag, yung bilog-bilog. Dati bilang na bilang ko yung mga tao dun eh. Kasi pag may tao yun, may nakalagay dun na tao, di ba? Dumating sa time, nalilito na ako kung saan kong nalagay or alam mo yun, sobrang yung genealogies halos puno na ng tao. Tapos sa clinic mo kasi yung pinakadulo noon, meron pang mga tao sa ilalim. Tapos pag clinic mo ulit yung dulo, meron pang mga tao sa ilalim. So, di ba, sabi ko parang kailan lang, genealogy ko, ako lang mag-isa, walang left, walang right. Yung dashboard ko, 0-0. Tapos dumating sa point na hindi ko na mabilang yung nasa ilalim ng taong yun. I mean, hindi ko na tanda kung saan ko mga nalagay, sino mga taong to, etc. Yung mga pumapasok sa kanila. So, yun nga, babalik tayo dun sa unang topic ko. Bago nangyari yon, nagsimula muna sa akin, nagsimula muna sa iyo. Tama? Tapos tinuloy-tuloy mo at naintindihan mo at nagka-result ka. Tama ba? Okay, sige, next mo. So, meron akong example dito yung yung parang goal setting na rin at the same time. So, kung goal mo maging silver executive, kasi po hindi lang ang income mo dito sa direct referral. Bawat sumasali may kita ka. Bawat dalawang tao may pares ka. Bawat binibenta mong product may 25% to 50% ka. Ulitin ko, bawat benta mo ng product may 25% to 50% income ka. Bawat magjo-join or nagsumasali, meron ka ding income, 1,000 pataas. Depende sa tao or depende sa package. Bawat pares, bawat pares may income ka din. So, tatlo na yan, di ba? Yung pang-apat at panlima, yung magkakaroon ka na ng posisyon. Kahit hindi nag-recruit or hindi nag-invite yung nag-join sa'yo,
pero bumibili sila ng mga product, meron ka pa rin kikitain sa kanila. Meaning, kung kahit puro user yung mga sumasali, okay? Kasi may mga times, yung mga sumasali talaga sa'yo, minsan, user lang ng mga product, gusto lang nila bumili, okay lang. Okay? Ngayon, imaginein mo, para kang may tindahan na wala kang tindahan. Bakit? Lahat ng bumibili sa buong grupo mo, may kita ka doon sa lahat ng binibili ng product nila. Ngayon, paano ka kikita kung hindi mga marunong yon, hindi gumagamit ng product, hindi nag-aalok ng product, pwedeng health and beauty, pwedeng insurance. Kung hindi man lang nag-aalok, paano kikita yon? At paano ka din kikita sa lahat ng sales nila? Kikita ka ba sa sales kung wala namang sales? Tama ba? Hindi ka kikita sa sales kung wala namang sales. Paano? Bakit walang sales? Kasi hindi nga marunong, hindi naman alam, walang idea, di ba? So ulitin ko, every month, lahat ng bumibili at nagbebenta sa buong grupo mo, lahat ng bumibili at nagbebenta sa buong grupo mo, merong kang kikitain every month. Pinapasok siya tuwing A15 ng buwan. So, ibig sabihin, tuwing A15, merong pumapasok sa mga member ng EGG na income. Lalo na kung meron ka pang posisyon. Okay? So, lalo na kung silver ka pa or gold executive ka or global ambassador. So, paano kung meron kang 10 member, ang kailangan mo lang gawin, i-goal mo eh. Kasi mag-awarding sa September ata, mid-year, September, October ng silver executive at saka gold executive, di ba? O at least, may ilang buwan ka pa bago maging silver, di ba? Kung goal mo maging silver or 10 positional points, kung may 10 tao ka or leader ka, tigo 1 point lang each yung 10. Tigwa 1 point lang yung 10, 10 times 1 point, equivalent to 10 points. So, silver ka. Imagine mo, yung 10, tigwa 1 point lang, magiging silver ka. Anong magiging benefit mo pag ikaw, silver executive or SE? May 10% ka sa lahat ng product reorder. Okay? Product reorder ng grupo mo. Imagine mo yon, may 10% ka sa lahat ng product reorder. Sa points yun, okay? Pero converted sa cash. Okay? Ngayon, kung goal mo naman, kunwari, silver executive ka na, goal mo maging gold executive or maging GE or 100 points. Yung 10 leader mo, okay, maging SE, tigte 10 points lang. Okay, tigte 10 points. Kung 10, 10 times 10, equivalent to 100 points. Tama ba? Tigsa 10 puntos, yung 10 leader mo, lahat sila silver, ikaw gold ka na po. Ano nang benefit mo? Pag gold ka, 20%. May 20% ka na sa lahat ng product points or converted sa cash. Lahat ng bumibili sa grupo mo, meron kang 20% every month sa lahat ng sales nila. Meron kang kita every month kasi gold executive ka. Paano kung goal mo maging global ambassador or 1,000 points? So, yung 10 leader mong yon, i-goal mo maging GE bawat isa. Pag naging GE on bawat isa, 10 na tao times 100 points, 1,000, equivalent to 1,000 points, magiging global ambassador ka na. Anong benefit pag global ambassador? 30% na po. Imagine mo, 30% sa points, sa product points, okay, na komisyon, bawat binibili ng grupo, may kita ka. Ibig sabihin, buwan-buwan, meron sa'yo pumapasok. Wala kang tindahan, pero buwan-buwan, para ka may tindahan na tuloy-tuloy na may pumapasok. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung bawat nagjo-join. Ang pinag-uusapan lang natin dito, bawat bumibili ng mga product under sa organization mo. Wala pa dyan yung direct referral, wala pa dyan yung pairing, wala pa dyan yung sarili mong benta. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng binibili ng grupo mo, meron kang kita. Lahat ng binibili nila, may commission na pumapasok sa every month kasi may position ka. Silver executive, gold executive, at saka global ambassador. Na-leverage ka. Na-leverage. Nagsimula sa'yo, naging silver, naging gold, naging global, dumami yung grupo mo na bumibili ng product, wala pa yung pairing, lahat ng bumibili, may kita ka pa. Kahit nasa abroad, bumili, may kita ka. So leverage, di ba?
So, yun yung kagandahan, mag-goal. Okay? Kung hindi pa 10, adi dun sa dalawa. Kasi mag invite din na magiging 4 din yan, di ba? Gaya ng in-explain ko kanina. Sige, next po. Next mo. So, yan. Na-awardan ako sa Philippine Arena na Millionaire Circle and then Mall of Asia Arena Global Ambassador 2019. Okay? Na naging Global Ambassador po tayo. Yan. Yun lang. Nakwento ko lang sa inyo. Sige, next mo. Okay, next. Ayun. Tapos na pala. Tapos na pala. Okay? Nakailang ano. Ayan. So, sana marami po kayong natutunan and ano, yung last part, Millionaires Club and then Global Ambassador. Anong ibig kong sabihin? Nagsimulang isa, nagsimulang wala, nagsimulang walang idea, nagsimulang hindi alam yung ginagawa. I mean, walang, kulang yung knowledge, pero nung naintindihan ko yung mga bagay-bagay dito sa AGG, yung reward is sobrang ganda kasi yung mga travel local, international travels. Alam mo yon yung travels, yung magandang result, yun yung ano, yun yung baba makukuha mo, 'di ba? Kaya ang 'di ba may kasabihan knowledge is power. So kapag ka may idea ka na or I mean kapag ka nandito na siya, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka mapunta, kaya mong kumita kasi nandito na siya. So, yun yung kailangan mag-invest ka dito kasi kapag ka nag-invest ka dito, hindi siya mawawala kahit saan ka magpunta. Kahit magsimula ka ulit, I mean, magsimula ka ulit, madali ka na lang ano, kasi kabisado mo na eh. Kaya nga kung merong result, lalo na yung nagme-mentor sa'yo, makinig ka lang mabuti. Ang kailangan lang makinig. Sundin mo lang yung tinuturo. Kasi sure yan na kapag ka sinunod mo, pwedeng mas mapabilis ka kaysa sa mentor mo or yung kung ano yung result ng mentor mo, ma-hit mo. Tama ba? So, ano, MLM, making life meaningful. Tama ba? Making life meaningful. So, meaning, um, maging ano mo lang sa isip mo na yung bawat sumasali or nagjo-join or na-open, na-open yung mind. Actually, kahit hindi pa sumali, pero na-open pa lang yung mind, magjo-join din naman yan kasi na-open mind na eh. Hihintayin mo na lang talaga, di ba? Tsatsagain mo lang. May mga times, di ba, nakwento ko kanina, 6 years ago na-invite ko, pero ngayon sumali. Meaning, may mga tao talagang sasali sa'yo na this week, next week, next month, next year. Ang mahalaga, kwento ka lang ng kwento, share ka lang ng share, hanggang makuha mo yung mga agila na magpapadami ng grupo mo. At pag dumami yung grupo mo, dadami din yung result mo. So with that, thank you very much po sa inyong lahat. Thank you very much sa pakikinig at pag-attend dito sa munting sharing ko, munting kwentuhan lang naman, di ba? And more power, more success. April ngayon, April, 8 months to go before December. Ang daming pwedeng mangyari. Simula ngayong April, mag-May, ang daming pwedeng mangyari. May, June, July, August, September, October, November, December for 8 months before this year ends. Ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng magka-result ka this year.
Kailangan mo lang sipagan, kailangan mo lang galingan, kasi ikaw din naman talaga ang, alam mo yun, magpapabago ng buhay mo, di ba? So, sana marami kayong natutunan sa topic ko ngayon. And para pag awarding ng silver tsaka gold, 'di ba? Or Millionaires Club, yung mga nandito, lahat ng mga nandito is kasama sa awardan. Ipopost ng company yung mga awardees and mga bagong Billionaires Club member, nandun yung name mo, 'di ba? Na wow, yung pagod, puyat, sipag mo, or alam mo yun, tinis mo, 'di ba? Sulit. And yung mga travel kasama ka nakalista, yung name mo, na yung travel, nandun yung name mo na pupunta ng abroad or dito sa Philippines. So, yun lang po. Thank you very much sa lahat ng umattend. And ibabalik ko kay Charmaine, yung host natin, yung spotlight. So yan. Thank you po Coach Christian Brian Tultog sa napakalupit pong trainings. 'Di ba? So pa-type naman po ng number 3 if marami kayong natutunan sa trainings natin ngayon. So 'di ba? Napakalupit kasi the power of leverage talagang kahit nandito ka lang sa Pilipinas ay pwedeng-pwede kang yumaman. So 'di ba? Pwede mo naman ipangutang yung pang-join mo, 'di ba? Because of the law of leverage kasi kahit ipangutang mo man yung pag-start mo sa opportunity ay ibabalik lang naman din naman kapag humataw ka na at natutunan mo na ang ganitong opportunity. So, ayan. Pa-type din ng thank you Christian Brian Tultog sa napakalupit mong trainings, 'di ba? Dahil sa iyo ay marami kaming natutunan the power of law of leverage. And yan. Ay, picture tayo. Picture tayo. Sinong kukuha? Ikaw na Ah, lang, Coach. Ah, so magpi-picture picture. tayo. Ikaw na lang pagpipicture, Coach Ardon. Si Thank you, Aptin po Jenny. yung nagpipicture, si Aptin. Sige, sige, sige. Thank you din sa lahat. Sige, picture tayo. Smile daw. Okay, next page. Lahat na daw po. Open cam lahat. One, two, three. Isa pa daw po. Smile ka pa. Next page. One, two, three. Isa pa daw po. Last page daw. Grabe, ang dami natin. Okay natin, Tin. Isa pa daw. Okay na daw. Okay. Back to you siya. So yan, thank you, thank you. So, bye po and God bless and congratulations po sa nag-attend. Bye. Yan. Okay, one. Bye, everyone. Happy Paya Monday. Happy millions. Savings. Happy expansion. Grabe naman talaga si Coach AGG, oh. Sando.